Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ako po ay magko-comment sa isang video na napanood ko sa Facebook at sa YouTube. Napakahalaga na ma-expose po ito sapagkat ito ay maling katuruan patungkol kay Yahweh. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang nagtuturo na ito para paratangan ng masama ang pangalan ng Panginoon sa lumang tipan. Tinuturo niya na ang pangalang Yahweh ay masama, at kadiliman. So, mahalaga po na mapansin po natin ito sapagkat kapag sino mang maniwala sa katuruan ito ay tiyak na mapapahamak. So, pakinggan po natin ang tinuturo nito upang hindi po tayo matangay ng mga maling paniniwala. Nang marinig ko po ito ay talagang nabagabag ang aking kalooban. Hindi ako mapanatag sapagkat ito ay maling-mali, malayo sa Biblia. At ito po ay blasphemy sa pangalan ng ating Panginoon sa lumang tipan. Na ang pangalan ng Panginoon, ito ay banal. Hindi po ito dapat banggitin sa walang kabuluhan. So mas lalo na, na talagang napakasama kapag sinabi natin na ang pangalan ng Panginoon ay pagsabihan natin ng masama. Kaya pakinggan po natin ito para hindi po tayo matangay ng mga maling paniniwala katulad po nito. Ang daming malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang ugat ay Yahweh religion. So unang-una, sabi niya, ang daming malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang ugat ay Yahweh religion. Tandaan po natin, ang pangalang Yahweh, yan ay banal na pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Hindi ito relihiyon. Ang pangalang Yahweh ay hindi relihiyon. Ito ay banal na pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Kaya huwag po nating pararatangan ng masama ang pangalan ng Panginoon sa lumang tipan. Hindi po ito kalugod-lugod. Ito dinidiscuss sa inyo dahil kukontrahin natin dahil ang Panginoon natin ay ang Panginoong Jesus. So bagamat sinasabi niya na ang Panginoon ay ang Panginoong Jesus, pero bibigyan niya ng maling pagpapakahulugan ang pangalang Yahweh. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Kung ganitong klase na puro worship, puro service, naku po, hindi yan ang ating God the Father. Si Yahweh, lahat yan meron siya, hindi yan ang Diyos natin. Kita niyo po, sabi niya si Yahweh, lahat yan meron siya. Hindi yan ang Diyos natin. So sinasabi niya na si Yahweh ay hindi Diyos. Napakadelikado po ng katuruan ito. Hindi ko alam kung saan talaga kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yon na si Yahweh ay hindi Diyos. Maliwanag po sa Biblia na si Yahweh ay Diyos, Panginoon. Yan po ay sinasamba po natin. At sabi niya dyan, si Yahweh, na nakasulat dyan sa video niya, na si Yahweh ay lying, blessing liars, murderous, cheating, not omniscient, not omnipotent, not omnipresent. So, yan po ay napakasamang katuruan. Maging maingat po tayo mga kapatid sa pakikinig sa social media, kagaya ng katuruan ito. Remember, si Yahweh ay thief, siya ay magnanakaw. Nasabi ni si Yahweh ay thief, siya ay magnanakaw. Hindi po ganyan ang tinuturo ng Biblia. Si Yahweh ay banal. Siya ay makatarungan, siya ay mabuti. So, napakalihis po ng katuruan ito mga kapatid. Maging maingat po talaga tayo na baka tayo po ay matangay ng ganitong paniniwala. Jesus sa John 10:10. Sino yung thief? Sino yung thief? Sino yung magnanakaw? Ano yung ninakaw ni Yahweh? So, ano po sabi niya? Sino yung thief? Sino yung magnanakaw? Ano yung ninakaw ni Yahweh? So, talagang blasphemous po ang katuruan ito. Maging maingat po tayo. At kung kayo po ay talagang hindi pa malalim sa inyong paniniwala, talagang huwag po kayong makikinig basta-basta sa mga video na kagaya ng ganito. Si Yahweh po, tandaan po natin, si Yahweh ay Diyos. Si Yahweh ay banal. Si Yahweh ang tumawag kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ang tumawag sa kanila na Diyos ay Diyos na banal. Yan po ang ating tandaan. O tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, ang magnanakaw ay naparito
Sino yung tinutukoy? Sino yung tinutukoy ni Jesus na thief, di ba? Sino ba yung thief na mahilig mag-steal? Yung mahilig mag-kill, sino? Yung mahilig mag-destroy, sino? So, sino yung tinutukoy dyan? Tapos ang turo sa atin, si Satanas daw. O sige, kung si Satanas ang tinutukoy sa John 10:10, so si blank ay si Satanas. O, malinaw na. Malinaw. So, pinapahiwatig niya sa tinuturo niya na si blank ay si Satanas. So, bagamat hindi niya binanggit, pero ang implication niya, si Yahweh ay si Satanas. Yan po ay napakasamang katuruan, mga kapatid. Hindi po yan ang turo ng Christianity. Hindi yan ang turo ng Biblia. Kaya ako po talaga ay nababagabag ilang weeks na sa napanood ko na ito, sapagkat kapag lumaganap ang ganitong paniniwala, talagang marami ang maguguluhan dahil sa Biblia, sinasabi sa Biblia na si Yahweh ay banal, mabuti, karapat-dapat natin purihin at sambahin. Pero ito tinuturo niya na yung tip diyan sa John 10:10 ay sinasabi niya na ang ating Panginoon. Wala pong sinasabi diyan na yung tip ay si Yahweh. Hindi po ganyan ang tinuturo diyan sa John 10:10. At si Satanas at si Yahweh ay hindi iisa. Hindi po sila iisa. Iba si Yahweh, iba si Satanas. Si Satanas ay masama, si Yahweh ay banal. Pag si Jesus po nagsasalita sa New Testament, hindi yan empty words lang. May pinariringgan, may pinatatamaan. John chapter 8. So if the Son sets you free, you are truly free. Yes, I realize that you are the descendants of Abraham. And yet some of you are trying to kill me. Ba't niyo ako gustong ipapatay? Sabi ni Jesus. Because there's no room in your hearts for my message. Freedom, love, and grace. Ayaw niyo nun. Gusto niyo kasi batas. I am telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of your own father. Magkaiba ang father ni Jesus at father nila. Sabi ng mga tao, hindi, our father is Abraham. So, sinasabi niya na iba ang father ni Jesus at iba ang father nila. Ang tinutukoy niya ay si Yahweh. So, ang father po ni Jesus na tinutukoy ay si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Hindi po iba. Hindi po iba ang father ng ating Panginoong Hesus. At si Satanas ang father ng mga mamamatay tao, at si Satanas ay hindi si Yahweh. Maingat po tayo diyan, mga kapatid, dahil kapag tayo po ay nakikinig sa ganitong mga katuruan, maliligaw po tayo at maaaring mapahamak ang ating mga kaluluwa. Kaya ngayong panahong ito, talagang doble ingat po tayo at lagi tayong magbasa ng Biblia para hindi po tayo maligaw. Kasi yung mga nagtuturo ng mga mali, Biblia rin po ang ginagamit. Kaya lagi po tayo mag-aral ng Biblia upang tayo po personal nating malaman ang katotohanan. At kung makikinig po tayo sa mga tagapagturo, tiyakin po natin na ang sinasabi nila ay tama sa sinasabi ng Biblia. Ito po, napakamaliwanag na yung tinuturo nito ay malayo sa Biblia. Hindi po tayo nagagalit sa kanya o hindi rin natin siya sinisiraan. Ang tinitingnan po natin dito ay yung katuruan. Yung katuruan, mahal po natin ang mga tao at gusto po natin makaalam ng katotohanan para maligtas. Kaya kinakailangan po nating pansinin ang mga ganitong katuruan sapagkat marami po ang maliligaw. Kapag hindi po tayo nagko-comment sa ganitong mga mensahe. So, pakinggan pa po natin yung iba. No, sabi ni Jesus, for if you were... Jesus told them, if God were your Father, you would love me. Kung yung Diyos nyo, yung tatay nyo ay Diyos ko at tatay ko rin, dapat mahal nyo ako. Ba't pinapapatay nyo ako? Because I have come to you from God. I am not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you cannot even hear me. Kung ang ama ko ang inyong ama, di sana mapagmahal din kayo.
The most favorite verse, John 8:44, for you are the children of your father, the devil. Sino yung father, the devil, na tinutukoy ni Jesus? Huwag nyo naman i-post mamaya sa Facebook, Yahweh is the devil. O, baka mabash naman kayo. So, kita mo? So, wag daw i-post sa Facebook na Yahweh is the devil. Pero, yun yung tinuturo niya. Yun yung tinuturo niya. So, mga kapatid, talagang seryoso po ito. No? Seryoso po ito. Si Yahweh ay banal. Hindi po matanggap ng aking kalooban na sa pagsabihan na si Yahweh ay yung devil. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Si Yahweh at si devil ay magkaiba. Si Yahweh ay banal. Si Yahweh ay Diyos. Nabasahin ko po sa inyo yung isang verse sa Awit 145 verse 21. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. No, binabanggit po sa Awit 145 verse 21. No, habang nabubuhay, sabi diyan, ang ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang po muna ako. At no, ang aking assignment mula sa Panginoon ay ituro ang kanyang mga salita. Ipaalam ang katotohanan sapagkat no, sabi ng Biblia, know the truth and the truth will set you free. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.